Hi guys. So medyo late na yung vlog natin. Late yung chismis natin kasi pinatulog ko pa si Anli. Tapos, ayun, di ako makapag-vlog doon sa kwarto kasi natutulog yung mag-ama ko. Si Manji tsaka yung anak ko nandoon. So, bumaba ako dito guys. Dito na lang tayo mag-chismisan. Charis. So, ayun nga. Bali, nagpaano ako ngayon. Nagpa-waxing ako kasi punta kami ngayon sa bahay ng mother-in-law ko, doon sa lugar ng biyanan ko guys. Kasi nga Raksha Bandhan bukas, so kailangan niyang maglagay ng bracelet para doon sa kapatid niyang mga lalaki. Ito nga yung chismis. Kahapon nga kasi bumili na ng mga gold yung asawa kong Indiano guys, para doon sa aasawahin ni hipag ko na bunso. So yung binilhan niya is yung papa, yung magiging asawa nung bunso namin, tapos yung mama. So yung binili niya, dalawang singsing, tapos isang set ng gold na na earrings. Nagising ako nung umaga, tapos gusto kong makita yung mga pinamili niya guys, kasi late na siya dumating, bali 11 o'clock na siya dumating, so natutulog na kaming dalawa nung anak niya. So ayun nga, so kinuha ng hipag ko, tapos pinakita niya sa akin. Guys, so palit tayo ng pwesto kasi nagpapatimpla ng chai yung yung father-in-law ko. So ayun nga guys, back to chismis. So dumating nga yung yung biyanan ko, galing siyang Buffalo House, tapos timing nandito kami lahat sa baba, pati si Manjit, yung asawa ko. Aba naman, yung gusto ko lang namang tingnan yung binili ng asawa ko nung kahapon. So, yung ginawa niya is nilabas niya lahat ng mga ginto, pati yung mga ginto niya, nilabas niya lahat. Lang, sabi sa amin, nahati-hati niya na daw yung mga ginto niya, ibibigay niya na daw sa amin. So, yung sa isang hipag ko, kay Nisho, na ibigay niya na guys. Bali, isang earrings yung binigay niya. Tapos, itong naalala niya yung sinuot ko noong ayan, yung malaki. So, bali, nagkakahalaga yan siya guys ng mga nasa 50 grams ata. 50 to 60 grams yan siya. Kasi marami siyang bilog-bilog. Tapos yung parang nasa gitna, is sobrang napakakapal yan guys. So, mga nasa 50 to 60 grams ata yung bigat ng gold na yun guys. So, pinaghati-hati niya. Yung mga bilog-bilog, dalawang bilog. Dalawa o tatlong bilog, binigay niya doon sa kay Nisho. Tapos, ito namang sa bunso namin, binigay niya yung tatlo or dalawa rin ata, hindi ko mabilang. Tapos, binigay niya ng isa pang earrings, tsaka kwintas. Sa kay Nisho may kwintas din ata siya. So, ayun guys. Tapos, yung kanina, pinakita niya sa akin yung ipapamana daw niya sa akin guys. Nagulat, nahihiya ako kasi hindi kasi ako ganyan guys, hindi ako sanay. Alam mo yung mamanahin mo tapos hindi mo pinaghirapan. So parang gano'n. Iba kasi yung feeling, nahihiya ako. Tapos nilabas niya guys yung yung mga ginto. So ayun nga, yung naiwan doon sa may malaking na yun, sa malaking kwintas. Parang mga nasa 7 piraso ata na bilog-bilog. Tapos yung sa gitna. Tapos yung sabi sa akin, ito yung para sa'yo. Nagulat ako guys. Nagulat ako. Sabi niya, ito yung para sa'yo. Yung iniwan ko para sa'yo. Tapos, meron siyang earrings. Tapos, kwintas na maliit. Na parang ganito lang siya. Pero makapal yung ganito. Isang kwintas, tapos isang earrings guys. Sabi niya, ito rin para sa'yo. Sabi ng ganun sa akin. Tahimik lang ako. Pero nasya-shock kasi ako guys eh. Culture shock ako. Tapos, sabi ko ganito pala kapag daughter-in-law ka dito sa India. So, mana-mana pala talaga yung mga ginto nila dito. So, yun nga. Tapos, after noon, doon ako naiyak sa sinabi niya na parang tumulo yung luha ko. Kasi meron siyang suot-suot na malaking dito, malaking gold na earrings. Sabi niya, kapag namatay ako, ikaw din yung magmamana nito. Sabi ng ganun. Una, hindi kasi niya sinasabi. Bali sa lengguwahe nila. So, hindi ko naintindihan. Pinatranslate ko dun sa asawa ko. Ang sabi ng asawa ko, sabi niya, kapag daw namatay siya, mamanahin mo daw yung earrings na suot-suot niya. Hala, sabi ko, huwag kang magsabi ng ganyan.
Sabi ko naman, huwag kang magsabi ng ganyan kasi, ano, ayaw ko namang ayaw ko namang mamatay ka, sabi ko ng ganun. Sabi ko, dyan tayo pupunta, pero huwag kang magsalita ng ganyan, sabi ko. Ang hirap pala guys, ang sakit pala sa dibdib. Although na hindi kami pagkakaintindihan kasi nang dahil nga sa mga nangyari noon, pero past naman yun. Grabe guys, ang hirap pala, para kang mawawala ng pangalawang nanay. So, ayun nga guys, sobrang emotional nung umaga namin kanina kasi napaiyak ako dun sa sinabi niya. Sabi ko, wag ka naman magbiro ng ganyan. Sabi ko, di bali nang walang goal, basta wag ka lang mamatay. Sabi ko, wala. After niyang ibigay, sabi ko, grabe naman, nakakahiya. Nahiya ako, sabi ko. Tapos, nahiya akong tanggapin. Sabi ko, itago mo na lang dito sa baba kasi hindi ko naman kailangan yung mga yan ngayon. Sabi ko, nung ganyan. Tapos tinanong ko si Huda, sabi ko, so, yung mangyayari pala kapag ikinasal si Anrit, so mamanahin din ng daughter-in-law niya yung mga gold na binigay niya sa akin, parang gano'n. Sabi niya, oo, pero depende sa'yo kung ano yung ipamimigay mo doon sa daughter-in-law mo. Kasi kapag bagong henerasyon na guys, so, mga bagong mga goals na naman yung mga bibilihin, di ba? So, ayun nga guys, na grabe yung nila, yung kultura nila dito guys, unti-unti talaga, na culture shock pa din ako kasi ang dami ko pa rin nadidiscover na mga bagong kultura nila guys. So, yun nga yung chismis ngayong araw. So, kapag nakahanap ka ng mga ganitong pamilya guys dito sa India, maswerte ka. Maswerte ka talaga. Kasi, lalo na pag nag-iisang anak yung napangasawa mo. Lahat talaga ng mga ginto na nasabyanan mo, mamanahin mo talaga yun guys. So, ganun yung kultura nila dito sa lugar namin. So, again, hindi ko alam kung ganun din yung kultura niya dyan sa ibang state ng India, pero dito sa Haryana, India, ito yung na-experience ko. So, ito yung isi-share ko sa inyo. So, ayun. Thank you. Bye!